Buenas tardes, conoceros todo. Bienvenidos to Pasunangka Park, here in Zamboanga City. Ang Pasunangka Park ay isa sa mga must-to-see attractions dito sa Zamboanga. Paborito din ito ng mga joggers, nature lovers, at yung mga gustong mag-escape sa gulo sa buhay, kahit sandali lang. At paborito rin ito ng mga magjowa. Today, maglalakad tayo sa trail na puno ng kasaysayan, kagandahan at katahimikan. At konting hingal syempre, pero laban lang. Bago tayo maglakad-lakad at magpapapawis, syempre dumaan muna tayo sa pinaka-importante sa lahat, ang pagkain. Alam mo naman, likas yan sa atin. Kahit mag-e-exercise na, di pwedeng empty stomach. Dito sa entrance ng Pasunangka Trail, maraming mini food stalls. May turon, may barbecue, banana queue, may fishball, at syempre, yung fishball na masarap pero minsan questionable yung sauce. Pero kinakain mo pa rin dahil paborito ito ng mga Pinoy. Kung gusto mo mag-carbo load bago mag-hike, go lang. Pero kung medyo health conscious ka, meron ding buko juice at palamig para sa mabilisang energy boost. May coffee din. Ako, syempre turon muna, pampagana lang. Kung busog ka na, let's start our walk tour. Bago pa tayo magkalimutan, kung exercise ba talaga ang purpose ng video na ito. Pagpasok mo sa trail, parang biglang nag-shift ang mundo. Mula sa amoy ng fishbowl at turon, papunta na tayo sa amoy ng mga puno at nature. Yung tipong spa vibes pero libre. Ramdam mo agad ang lamig ng hangin. Para kang nag-aircon pero walang bayad. Ang presko dito, parang instant taglamig. Salamat sa mga makakapal na puno at matataas na canopy. Kaya favorite ito ng mga joggers, hikers, at yung mga gustong umiwas sa stress sa city life. At sa mga gustong umiwas sa kanilang ex. This shady trail is perfect for walking, jogging, at yung mga nagpa-practice para maging plantito or plantita. Here's a trivia. Did you know that the park is in the southern end of the Zamboanga Cordillera Mountain Range? Akalain mo yon? May Cordillera Mountain Range din pala sa Mindanao. Ngayon, kwentuhan naman tayo. Alam nyo ba, itong Pasunangka Park ay nagsimula pa noong 1912. Oo, more than 100 years old na ito. Yes, ganun siya ka-OG. Mas matanda pa siya sa karamihan sa atin. Pasunangka Park was built during the time of Governor John Pershing. Yung nasa textbook, ang goal noon ay gumawa ng Little Baguio sa Mindanao. Kaya pala, may Little Baguio vibe dito kahit nasa Zamboanga tayo. As you can see, naka-jacket ang dalawang magjowa na ito kasi malamig nga. Actually, last week I was in Baguio. I always love that place and Pasunangka really reminds me of it. Soon I will post a video of my walk tour at the residential area in Baguio, which you don't normally see on YouTube. Actually, nagandahan din ako sa suburb ng Baguio. Anyway, kaya pala, kahit mainit sa downtown ng Zamboanga, pagpasok mo dito, malamig at calm atmosphere na parang pumunta ka na rin sa ibang lugar. Kita mo yan? Sa Zamboanga, may Cordillera na, may Baguio pa. Siya nga pala, it is 2 PM right now, pero the post lights ay nakasindi na. Ibig sabihin, makapal at dense ang canopy ng mga puno that blocks the sunlight. And that is why, here's a trail, medyo makulimlim siya. But, if you would notice, beyond the canopy is the bright afternoon sky. Back during the American period, ginawa talagang pahingahan ng mga tao ang Pasunangka Park. Hanggang ngayon, siya pa rin ang escape spot ng mga taga-syudad. Through the decades, ninagdagan pa ng treehouse, pools, gardens, picnic sites, and other attractions. Tulad itong malaking kalabasa that is actually a store that sells snacks.
At ito naman, yung swimming pool, pero closed siya ngayon. Kahit anong idagdag, ang pinaka-heart ng lugar ay yung forest mismo, yung trail na nilakaran natin ngayon. Habang naglalakad tayo, pakinggan mo kung gaano katahimik ang paligid. Pansinin mo, tunog lang ng ibon, hangin at dahon. Parang nature SMR na walang bayad. Walang jeep, walang traffic, walang marites. Halos wala. Minsan, nakakalimutan natin na may ganito palang kagandahang lugar malapit sa syudad. Perfect para mag-isip, mag-recharge, at mag-practice ng main character moment. This forest is part of the Pasunangkan Natural Park, a massive protective area na more than 70,000 hectares. Para itong giant oxygen tank sa buong lungsod. A natural park is defined as a relatively large area not altered by human activity, and it is maintained to protect outstanding natural resources and sites of national or international significance. Would you believe that Pasunangkan Natural Park was considered as the third largest in the Philippines in terms of level of biodiversity? About 60% of the area is forest, while the rest is agricultural lands, coconut plantation, and built-up areas. This is a protected area that serves as a major watershed in the Zamboanga Peninsula. In this facility is the water treatment plant of the Zamboanga City Water District. Dito nila nililinis yung tubig na galing sa bundok bago nila i-release sa mga consumers doon sa lungsod. Tandaan, this area is part of the Pasunangka watershed. Ibig sabihin, dito nanggagaling ang malaking parte ng malinis na tubig sa Zamboanga City. Kaya while you're enjoying the view, tandaan natin na mahalagang protektahan ang lugar na ito. Do you see that tall structure on the left? That is not a tree, but it was a tall fountain that was built by the Americans, and there are two of them. As we walk further, you can see the gate of the main office of the Zamboanga City Water District. Even though we reached the end of the trail, we can still continue walking because the view of nature along the main road is still beautiful to see and we should appreciate. Kaya halika na, ituloy lang natin ang paglalakad at enjoy ang mga malalaking puno at ang mga magagandang tanawin sa probinsya. Halika tawrin natin ang kalsada. On the other side of the street is a cliff, and down below is the Pasunangka River and more forest area. This entire forest is still part of the bigger area of the Pasunangka Natural Park. At grabe, more than 17,000 ang laki nito. Mas malaki pa sa ilang bayan ng Pilipinas. Dito nakatira ang iba't ibang species ng ibon, halaman at kung ano-ano pang mga wildlife na native sa Mindanao. Kung minsan, nakakarinig ka ng kakaibang huni, hindi multo yan ha, mga rare birds lang. I was very surprised to find out that according to the Facebook group Wild Bird Photographers of the Philippines, that Zamboanga has one of the richest bird population. I never thought of that.
pero nakaka-proud. Pero ang pinaka-crucial dito, ito ang watershed na nagbibigay ng malinis na tubig sa Zamboanga City. Kaya napaka-importante ang conservation dito, hindi lang para sa nature lovers, pero para sa buong komunidad. At sa mga wildlife din. Nakikita nyo ba yung magjowa? Diyan yung daan papunta sa Pasunangka River. Pwede kayong pumunta doon at maligo. Ay, ayaw nila tumuloy. Bakit kaya? Serious note tayo ng konti, pero promise, sandali lang. Pasunangka Natural Park is home to rare wildlife and native trees. Kaya ang daming conservation groups working hard to keep this place safe. Kumbaga, sila ang Avengers ng kalikasan. Tayo, sidekick muna. Sa simpleng pag-respect ng trail, hindi magkalat ng basura, at pag-appreciate ng nature. Dahil sa kahalagan ng lugar, ang daming forest rangers na nagbabantay dito. Simple lang ang role natin bilang bisita. Huwag magkalat, huwag sumigaw na parang may galit sa mundo, and respetuhin ang nature, small things pero malaking tulong. Do you see that blue barricade? Well, behind that is the building of the Zamboanga Plaza Hotel and Casino. It was a popular hotel that closed down because the residents of Zamboanga objected its presence. Gambling kasi. But you know what? That building is very beautiful. It has a very unique design. However, it is now closed because it's also being renovated. Unfortunately, it is handled by the Discayas. So until now, it is still not finished. And yes, ito nga yung nai-report ng Billionaire News. When the renovation will be finished, the hotel will be renamed Plaza de Zamboanga, Dusit Collection. Yes, a new 5-star luxury hotel under Thailand's Dusit International. The project includes renovating the original structure and adding an expansion, and the new development will also include a casino. Casino na naman. We'll see. Papasok na tayo sa Boy Scouts grounds ng Pasunangka Park. Ang lugar na ito ay inaalay sa mga Boy Scouts who lost their lives in the 1963 plane crash. Kaya hindi lang siya pasyalan, isa rin siyang living memorial. At habang naglalakad ka, mararamdaman mo yung respeto at dignidad na inaalay para sa kanila. Isa sa pinaka-iconic at pinaka-instagrammable spots dito sa Pasunangka Boy Scout grounds ay ang mga Indian teepee. Paglapit mo pa lang, agad mo nang mapapansin ang kakaiba niyang hugis, parang traditional na teepee na gawa sa mga indigenous tribes. Pero may distinct charm na bagay sa mga lush forest surroundings ng Pasunangka. Matayog ang structure, pero napaka-striking. Kapag tinamaan ng araw, lalo itong lumilitaw sa gitna ng mga puno. Kaya sobrang ganda niyang backdrop sa mga photos. Kaya nga perfect siya sa selfies, barkada shots, at lalo na sa mga mahilig sa mga aesthetic outdoor content. Marami talagang dumadaan dito just to take pictures kasi ang unique ng vibe, parang cinematic, parang scene sa adventure movie. Kung naglalakad ka sa Boy Scout grounds, hindi mo talaga mamimiss ang Indian teepee. It's one of those landmarks na agad mong masasabi, Pasunangka talaga ito. This is a must-stop spot for everyone visiting or filming the area. So, if you find yourself in Zamboanga City, huwag mong palampasin ang Pasunangka Park. Hindi lang siya tourist spot, isa rin siyang lugar na bumabalik sa simple, payapa at makulay na diwa ng pagiging Pilipino at kalikasan. Kung nagustuhan niyo ang tour na ito, don't forget to like, share, and subscribe. Tara, tutuloy pa tayo sa susunod na adventure. Muchas gracias con ustedes todo. Hasta otra vez.
Bye!